Arik, sinabi na kung ano ang langit at lupa tournament. Pedestal 5 tournament, lumabas na ang bracketing. At Shaboy binuli sa GL. Alamin natin ang mga yan, so tara. Maraming ang haka-haka ang lumabas dahil sa bagong tournament na nilabas ni Enigma na langit at lupa tournament. Pero ni isa walang tumama sa mga hula nila. Kung anong klaseng tournament ba ito? Sa post nga ni Enigma kagabi lang, dito ay pinaliwanag niya kung anong klaseng tournament ang langit at lupa at paano ito tatakbo. Ito na nga pala ang Langit Lupa Tournament. Ang daming teorya, pero halos walang nakatama haha. Na, sa totoo, medyo nakaka-pressure tuloy kung magugustuhan nyo ba yung hindi naman sobrang kakaibang konsepto lol. Pero sana magustuhan nyo pa rin. Ako, excited talaga. Isipin yung parang Olympics ng mga underground battle leagues, may mga rehiyon at o istilong ay representa ng mga pambato. Posibleng wala kayong kilala sa mga to, pero dahil rin doon, hindi kasing nakasalalay sa naratibo't expectations nyo yung mga match-ups, habang high stakes pati kakaibang pride-driven battles pa rin. At para naman sa mga mapapatanong o aalma, tapos na po ang selection ng mga MCs dito. Abangan na lang sa poster na parating. Tapos, ang pagpili ng mga to, resulta siya ng sariling research at assessment plus konsultasyon sa mga league owners at representatives. Hindi siya basta yung nakaraang nag-champion lang, at maraming conflict o inconsistencies ding mangyayari dito. At sa lahat naman ng mga asa roster ng mga liga na hindi napili, andyan pa rin ang POI 8. Ang pagsali dito sa Langit Lupa, tulad ng ibang formats o kahit mismong sa main events, ay hindi kasiguraduhan na magkakaroon agad ng susunod na laban, at lalong hindi siya kasiguraduhan na magiging successful ka kaagad sa liga. Ganun pa rin talaga, pwedeng kampiyon pero di maka-adjust at hindi na magkakasusunod na battle, pwede ring pinaka hindi kapansin-pansin sa simula pero siya yung tatagal at tatatak. Pero yun, March 21 ang unang event ng Langit Lupa Tournament, para sa mga solidong sumusuporta. Tatakbo ito ng buong taon tulad ng isabuhay, at ang finals, sa ahon din gaganapin. Maraming salamat ulit sa lahat ng ligang seryosong nagpupursage para sa battle rap at sa lokal na talento nila. Sana ramdam nyo dito na binibigyang halaga rin ang mga bunga ng pinaghihirapan nyo, at alam na alam namin kung gaano kahirap magpatakbo ng liga ng may gastos, pero lalo na kung for the love. Kita-kits at abangan yung kakaibang mahika na magagawa rin ng ganitong tournament. Maniwala kayo. Sa kabilang balita naman, nilabas na nga ni M-Site ang bracketing ng isa sa kabang-abang na tournament ng taon na Underground League. Walang iba kundi ang Pedestal 5. Sa kabilang balita pa, napanatili nga ni Shaboy ang pagiging undefeated niya. Pinatunayan niyang kaya niya pa ding manalo kahit sa Royal Rumble. Handang-handa na Shaboy ang lumabas sa gabi na yon. Sa sobrang handa nga ni Shaboy, ang dami niyang props na nilabas. Isa na nga dyan ang gawa sa plastic na figura ni GL. Bagamat malakas ang pinakita ni Shaboy, may isang page nga ang hindi pabor sa ginawa niya. Nakakabiting kalaban tong apat. Di man lang na-trigger aking gigil. Kaya para masulit ko tong ahon, gumawa ako ng paraan para magkaharap kami ni GL. Nag-aaway na yung Glazers fans at Chabonatics, yung matchup, wag mo nang ipagdamot. Natatakot ka ba sa akin, GL? Sagot! Tangina, hindi makasagot! Batal na batal ka ngayong taon ah! Twice per event, puta, grabe to! Boss, kapag gusto niya agad lumaban next year, iset mo kami sa January 2. May kalaban ba pala ako? Doon ka nga muna! Di sa pagiging hater ni Shaboy ha, at lalong di ako Glazers, pero obvious na lahat ng desperate moves ni Shaboy sa eksena ay kabastusan lang kung tutuusin mula sa paghuhubad,
pakikipaglaplapan at ngayon naman gaganyanin niya si GL na di niya naman kaparehas ng tier para lang sa attention ng viewers at clout. Hindi ito call out na matatawag kasi wala naman silang beef at wala sa radar ni GL na labanan ang mga MC na palabok lang ambag sa eksena. Ito yung undefeated na mahirap again ng totoong respect sa kapwa MC at sa crowd. Nabibilang lang naman ta sa pantanggal yumay o pansamantalang entertainment pero malabo tumatak yung mga may ganitong galawan. Sigurado ako mawawala ng hype kapag nadungisan hahaha. At ito pa additional proof na may galaw ang Squammy talaga mga yan kasi may live video sila ni Slocko na dala pera niyang standee ni GL habang nag-i-inhuman at pinagtatawanan di pa ba disrespect yan. At sa huling balita, madaming ambash ang inaabot ni Alvin Aragon sa mga tao at dahil trending sa Alvin Aragon, di siya nakaligtas kay Rapido. Sir Alvin and Ma'am IC, ayan. So, etong comment ko para lang doon particular sa podcast ni Sir Alvin. Para maging balance yung opinion natin, di ba? Aalamin natin lahat ng point of view, lahat ng may kinalaman or involved doon sa interview na yon. Unahin natin yung si Sir Alvin at yung sambahayan niya, si Ma'am IC, tsaka yung anak. So, ang pinaka-speech niya doon is, hindi niya pinayagan si Ma'am IC na mag-perform doon sa Sex Bomb concert. For what reason? Siyempre, about sa religion nila. So, meron siyang tinututulang gawain o practices doon sa concert na labag doon sa faith nila. So, gets natin yon guys. Ano lang gusto kong sabihin dito? Yung desisyon niya para sa sambahayan niya, igalang natin yon. Kasi hindi tayo pwede manghimasok doon. Although, aware naman talaga dapat si Sir Alvin na podcast yon. So, magiging open sa tao yung mga sinabi niya at meron din mga papasok na negative comment or hate. So, aware siya dapat doon. Pero, hindi naman kung ganon, malaya na tayong kondinahin yung desisyon ni Sir Alvin. So, igalang natin yon dahil desisyon niya yon para sa kanyang sambahayan. At pag pinakailaman pa natin yon lalabas, inaalisan natin ng karapatan at kalayaan si Sir Alvin na desisyonan ang kanyang pamilya. Which is ang reason niya is, maraming hindi nakakaalam nito. Ang mga babae dapat nagpapasakop sa mga asawang lalaki. Tama yon. Alam nyo guys, depende yan sa taong nakikinig eh. Paano ko nasabi yan? Ganito kasi yan. Kapag ikaw, relihiyoso kang tao, ibig sabihin, lagi kang uma-attend sa church, regular, hindi na bago sa'yo yung aral na yan. Lahat ng gumagamit ng Bible, hindi na bago sa'yo yan. So, ibig sabihin, kung narinig mo si Sir Alvin dun sa podcast, at narinig mo yung utos na yan ng Diyos, o sa Bible verse, hindi ka na magugulat. Kasi yan, laging naririnig yan, pinapayo ng mga pastor, o kahit sa amin sa INC, lagi namin naririnig yan. So, sino yung mga na-alarma dito sa social media? Yun yung mga, sabihin na natin, hindi nakakarinig o bihira lang makarinig ng salita ng Diyos. Kaya ganun sila mag-react. So kayo ba mga kuys na masasabi nyo sa mga payag na ito ni Rapido? At sino ang manok nyo sa Pedestal 5 tournament? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.